Banal at mahabaging amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa inyong napagagandang pagkakataon na nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan sa pangalan ng Panginoon upang makinig po kami ng inyong banal na salita at magkaroon po ng banal na fellowship na kasama po yung mga kapatiran po ng Tanawan Church. Samahan niyo po kami sa oras na ito at tulungan niyo po kami upang makita po kami ng banal na kalooban ng Panginoon para malaman po namin kung ano ang biyaya at kahabagan ng Diyos, ano ang dapat namin gawin sa aming natitirang panahon sa buhay sa mundong ito. Nakaraang linggo, naidaos po namin ang Bible Seminar doon sa Cell Group 1. Salamat po sa inyong pagkilos, pagtulong sa Bible Seminar. Maraming naliligaw na kaluluwa ay makinig ng salita ng Ebanghelyo at naligtas. Nawa patuloy po sila manatili sa iglesia upang lumago sila sa kanilang pananampalataya at maging matatag yung kanilang pananampalataya sa harap ng Panginoon. Sa oras na ito, magmula sa simula hanggang sa katapusan, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Pilipos chapter 2, chapter 1, verse 9. Bagong tipan, Pilipos chapter 1, verse 9. Hanggang verse 11 po. Magmula verse 9 hanggang verse 11. Babasahin ko po itong tatlong talata para sa inyo. Pilipos chapter 1, magmula verse 9 hanggang 11. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling, at kayo ay maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Verse 11, na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Jesucristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. So, dahil po sa sakripisyo po ng mga kapatiran, naging tagumpay po yung Bible Seminar last week, doon po sa Cell Group 1, Situ Balon. Kaya nandito po yung mga imbitahan po natin. Kaya sana po patuloy po sila isama sa prayer po natin upang lumago po sila sa kanilang pananampalataya. O kung hindi pa po sigurado yung kanilang kaligtasan, sana magiging malinaw po sila sa kanilang kaligtasan. So ngayon po, pag-usapan po ngayon po tungkol po sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. So verse 11 po. Ito po yung panalangin po ni Apostol Pablo, okay, para sa mga kapatiran sa Pilipo. Okay. Naalala niyo po ba yung ilang sermon po natin nakaraan tungkol sa prayer, panalangin po ni Jesus, kung ano ang ipinalangin po ni Jesus, kung ano ang ipinalangin po ng mga apostol sa Biblia. So, iba po yung kanilang prayer request sa mga tao ngayon. Okay? Kaya kailangan po natin pag-aralan mabuti kung ano ang hiningi po nila sa kanilang pagdadasal sa Diyos.
Dahil yun po yung mahalaga, yun po yung kailangan po natin hingin sa ating pagdadasal. So, naalala niyo po ba yung panalangin po ni Solomon? Kung ano po ang hiningi po ni Solomon sa kanyang prayer? Ano po yung hiningi po ni Solomon? Wisdom, pang-unawa. Okay? Wisdom. Hindi po niya hiningi ang kayamanan, hindi po niya hiningi ang mahabang buhay. So, hindi po niya hiningi ang buhay ng kanyang kaaway. Okay? So, ang hiningi po niya sa Diyos ay mapang-unawang isipan, yung karunungan, yung pangunawa. Para malaman po kung ano ang mahalaga sa buhay. Kung ano ang mahalaga sa buhay. Yun po yung dapat natin piliin. Kasi po, di ba, yung budget po natin, limitado po yung budget po natin. Tama po? Sobra? Sobra po yung budget po ninyo? O lagi kulang? Kulang, di ba? Kulang po yung ating budget. Sa araw ng sahod, ang bilis maubos, di ba? Pag nabayaran na yung utang, wala na. utang sa mga tindahan, maraming bills ay nakihintay. Kaya lagi kulang po yung budget po natin. Pag kulang po yung budget, ano po yung iniisip po natin? Pag kulang po yung budget, masakit po yung ulo, di ba? So, bakit masakit po yung ulo? Dahil iniisip kung ano ang mas una. Yung priority tawag. Kung ano ang uunahin ko. Kung saan gagamitin yung itong kulang na budget. Ano ang dapat gawin? Okay? Yung priority, doon po, masakit po yung ulo. So, kapag kulang po yung budget, di ba, yung gastos po natin ay pagkain. Pwede po bawasan yung budget sa pagkain? Hindi pwede kasi kung hindi kumain, patay. Kaya anong budget? Ano muna binabawas po natin pag kulang po yung budget? So, kahit matagal na gustong bibili ng bagong cellphone, pero pag kulang po yung budget, hindi pa pwede. Mga tsaka lang. Pero yung budget para sa pagkain, budget sa mga bills, yung budget sa mga basic needs. Okay? Basic kailangan. Pagkain, tubig, bahay. Okay? Tapos yung damit. Kung sobra po yung damit, pwede po bibili pa ng bagong damit. By season, mga seasonal. Okay? Pero pag kulang, hindi sapat po yung budget, yung bagong damit ay tsaka na lang. Okay? Kasi mayroon naman akong suot. Yun na lang. Yung priority po, yun po yung mahalaga. Kaya kung walang wisdom, so sinasayang po natin yung ating budget. Ganon din po yung oras. Yung oras po, yung time, yun din po yung isang napakahalagang budget po sa atin. Yung budget, oras. Okay? Kaya yung oras po natin, yan po yung buhay po natin, yung oras ay buhay. Okay? Kung ginugugol po natin yung ating oras sa mga bagay na hindi mahalaga, sayang yung ating buhay. Sayang. Kasi 24 hours a day, 7 days a week ay parehas po sa ating lahat. Kahit yung budget sa pera ay iba-iba. Pero yung budget ng oras ay the same sa ating lahat. Kahit mayaman ka, 24 hours. Kahit mahirap ka, 24 hours. Kahit anumang mga kondisyon po natin sa buhay, 24 hours pa din. The same budget. 70 o 8 years buhay po natin.
Kaya yun po yung takbo ng buhay, takbo ng oras. Meron pong tao na sinasayang po yung kanilang oras sa mga bagay na hindi mahalaga. Meron pong tao na ginagamit po nila yung kanilang oras sa mahalagang bagay. Yun po yung successful life. Para malaman po natin kung ano ang mas mahalaga sa buhay ko, para magamit po natin yung ating budget sa kayong oras doon sa mahalagang bagay, kailangan po natin wisdom. Kaya verse 9 po, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Okay? Pag-ibig. Parang pag-ibig po ay feeling o emotion, pag-ibig. Pero dapat meron siyang kasamang kaalaman. Pag-ibig, tapos may kasamang kaalaman. Okay. Kung walang kaalaman po, yung pag-ibig po ito ay baka maligaw. Okay. So, pumunta po tayo sa Roma chapter 10. Ilagay po natin dito yung bookmarking. Roma chapter 10. Verse 1. Verse 1, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas. Ito po yung prayer po ni Apostle Pablo. Sana sila ay maligtas. Sana maligtas sila. Salvation. Nais ng aking puso. Yun po yung hangarin sa puso. Nais ng aking puso at dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila. Yung prayer ko para sa kanila. Sana maligtas sila. Yun po yung pinakamagandang prayer. Sana maligtas sila. Dating prayer, dating pangnanasa o dating panalangin, sana maging maayos yung buhay nila dito sa lupa. Sana malakas yung katawan nila, wala silang problema sa buhay, maging maayos yung kanilang buhay. Yun po yung dating prayer. Pero yung prayer po natin ngayon, hindi po ganong prayer. Hindi po ganong makalupang prayer. Hindi po ganong makamundong prayer. Yung bagong prayer po natin para sa kanila, sino po sila? Hindi pa ligtas. Okay? Mahal po sila ng Apostle Pablo. Mahal po sila ni Apostol Pablo, yung kababayan po ni Apostol Pablo, Israelita, kaya lagi po nanalangin po si Apostol Pablo, sana maligtas sila, sana maligtas sila. Yun ang prayer po niya lagi. Kung ganun po yung mga prayer, lagi po niyang iniisip, ano ang gagawin ko para maligtas po sila? Ang problema po, yung mga Israelita, verse 2, ako ay makapagpapatotoo na sila ay may sigasik para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Yung sigasik po, ito po yung hadlang, ito po yung harang sa kanilang kaligtasan. Sigasik, pero hindi kasamang kaalaman. Okay. Hindi nakabase sa tamang kaalaman. Sigasik. So verse 3 po, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. So, kaya yung pag-ibig po, dapat may kasamang kaalaman. Kung pag-ibig na walang kaalaman po ay delikado. Okay. So, balik po tayo sa Pilipos chapter 1.
verse 9, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. So, verse 10, ito po yung purpose. Bakit kailangan kaalaman? Bakit? Yung pag-ibig lang ay hindi pwede. Dapat tama yung direction. Direction? Verse 10, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling. Okay? Magaling. So, sa Tagalog po, magaling, maraming meaning. Maraming meaning magaling. Magaling. Pero sa English version, yung translation po ito, excellent. Excellent. Okay? Upang inyong makilala ang mga bagay na excellent. Okay? Excellent po ay pinakamaganda. Pinakamaganda. Excellent. At kayo'y magiging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Meron pong araw ni Kristo. Ano pong araw po ito? Ito po yung araw ng rapture. Okay. Araw ni Kristo. Ito po yung araw ng rapture. Kukunin po tayo ni Kristo. Haharap po tayo doon sa hukuman ni Kristo. Doon po, bibigyan po tayo ng award, gantimpala. Okay? Ito po yung araw ni Kristo, ito po yung araw ng recognition. Araw ng completion. Okay? So, yung mga kabataan po, may bakasyon na po kayo? Bakasyon na po? Yung mga... So, bago mag-umpisa, bago matapos yung school year, ano pong ceremony meron? Anong ceremony? Graduation, okay? Completion ceremony, graduation ceremony. So, sa mga kabataan po ng Tanawan Church, meron din pong mga graduate sa high school, saka yung elementary. So, meron din po tayong graduation ceremony sa church school po natin. Okay? May June 3rd Sunday, pangatlong Lord's Day. Yun po yung graduation ng church school. Okay? Meron din po tayo graduation sa church school. Ano po yung pinaka-main program sa graduation ceremony? Mga award. Okay? Awardee. Okay? Certificate ay, yun po yung mga mahalaga. Maganda po yung certificate of graduation, completion. Pero, kontento pa ba kayo sa certificate lamang, certificate ng completion? O sana may dagdag pa? Sana may award pa. Yung honor. Okay? High honor. Highest honor. Okay? Maraming uri ng mga award. So, yun po yung pinaka-highlight. Okay? Highlight. Award, gantimpala sa graduation. Yung araw ni Kristo po, ito po yung mga parang araw ng graduation. Mga completion. Verse 11 po, na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa kalawalatian at kapurihan ng Diyos. Ano po ang kailangan po natin gawin sa ating Christian living para sa kalawalatian ng Diyos? Kalawalatian. So, yung topic po natin ngayon, sermon, ay how to glorify God. How to glorify God. Sa madaling salita, paano ikalulugod po ng Diyos? Paano malugod ang Diyos sa ating buhay? Maraming bagay po kailangan, pero ngayon po, dalawang bagay lang po pag-isipan po natin. How to glorify God.
how to glorify God. Dalawang bagay lang po, isipin po natin. So, thanksgiving. Tapos, pangalawa po, so, obedience. So, meron pa pong ibang bagay, pero para maalala po natin ngayon, yung dalawang bagay lang po, isipin po natin. Yung thanksgiving, tapos obedience. Masaya po ang Diyos sa itong dalawa. Okay? Malugod po siya sa itong dalawa, thanksgiving at obedience. Okay? Sa kabila po, kung wala po tayong pagbibigay salamat sa Diyos sa mga bagay na ipinakaloob niya sa atin, malungkot ang Diyos. Kung hindi po tayo sumusunod sa kanyang kalooban, malungkot ang Diyos sa buhay po natin. So, una sa lahat, yung thanksgiving muna. Tingnan po natin. So first, unang Thessalonica, chapter 5, verse 18 po. So, kilala po itong talata sa atin. Basahin po natin itong verse lang, 3, 2, 1. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa iyo. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa iyo. Kalooban niya. Kalooban niya, ibig sabihin, ito ay sana mangyari sa buhay natin. Yung kalooban niya dapat mangyari sa buhay natin, hindi po yung ating kalooban. So, kailan po tayo nagpapasalamat? Kapag natupad po yung ating mga prayer, doon po tayo nagpapasalamat. Pero pagdating sa mga problema, doon din po tayo nagpapasalamat o umiiyak tayo doon? Ano pong ginagawa natin? Kailan po tayo nagpapasalamat? Kailan po tayo umiiyak? Kailan po tayo natatakot? Mahirap ito mangyari. Paano magpasalamat po tayo sa lahat ng bagay? Meron pong bagay na ikinalulungkot po natin. Okay? Meron pong bagay na hindi maganda sa buhay ko. Sana iwasan po natin ganito, ganyan. So una sa lahat, yung sakit. Pwede po ba tayo magpasalamat sa sakit? Okay. Isipin po natin. Pwede po ba tayo magpasalamat sa mga problema sa buhay? Mahirap ito gawin. Pero anong sinasabi ng Diyos? Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Sa lahat ng bagay. Hindi lamang yung mga magagandang bagay. So, para magpasalamat po tayo sa lahat ng bagay, kailangan po natin palawakan po yung ating pananaw. Okay? Kailangan po natin palawakan po yung ating mata. Kung ngayon lang tumitingin, kung dito ka lang tumitingin, mahirap ka magpasalamat dahil may sakit ka ngayon. May sakit. Nahirapan ka sa sakit ngayon. Kung ngayon lang tumitingin, okay? Kung dito lang tumitingin, mahirap magpasalamat tayo sa buhay. Kasi madilim siya, kulay dilim.
Di ba sa buhay po natin, isang malaking picture, isang malaking drawing. Yun po yung buhay po natin. So, tingnan nyo po, isang drawing po doon sa likod. Di ba? Maganda po siya o hindi? Maganda. Ilang kulay ginamit doon? Marami, di ba? Hindi lamang maraming kulay. Yung kulay, madilim kulay, ginamit po doon. Tama po? Madilim. Kung walang madilim na kulay, so pwede po ganong magandang drawing? Hindi. Puro puti-puti lang. Puro yellow-yellow lang. Mga malinaw na kulay lang ginagamit. Hindi pwede magandang drawing. Sa magandang suot, yung mga kasuot mo, suot, okay, iba-iba yung kulay. Para makaroon po ng isang magandang design, iba-ibang uri ng kulay ginagamit. Ganon din po sa buhay natin. Pag puro masaya lang, pag walang problema sa buhay, maayos yung lahat ng mga takbo sa buhay, yun po ba yung kalooban ng Diyos? Hindi. Hindi. Kalooban natin yun. Sana walang problema. Ang kalooban ng Diyos po sa atin ay sana lumago tayo, maging mature po tayo lumago. Para lumago po tayo sa ating pananampalataya, dapat dumaan po tayo sa mga maraming problema. Maraming natutunan po natin doon sa mga problema. Okay. Di ba yung bagyo, sana walang bagyo. Kasi malaking damage sa bagyo, pero alam niyo po ba, kung walang bagyo, malaking problema po yan sa yung climate ng buong mundo. Kailangan po yung bagyo sa itong mundo. Kailangan bagyo. Okay. May pakinabang doon sa bagyo. Yung ulan, pag malakas yung ulan, di ba, baha. Kaya maraming tao nahirapan doon sa mga malakas na ulan, pero kung walang ulan, mas malaking problema mangyari. Kailangan po yun, kailangan. Yung sakit sa katawan, ginagamit po ng Diyos yung sakit. Okay? O problema po natin. Kung nag-fail po tayo, yung mga mga failure, kung nabigo po tayo sa mga iba't ibang uri ng bagay, so wag po tayo masyadong malungkot dyan. Dahil isang proseso lang. Ang kalooban ng Diyos sa atin ay sana lumago tayo doon. Lumago. Okay. Kaya kahit hindi natutupad yung pangarap mo sa buhay, yung plano sa buhay, wag po tayo masyadong malungkot. Dahil tinutupad pa rin po ng Diyos yung kanyang plano. Kumikilos pa rin po siya. Ginagamit po ng Diyos yung problema mo sa buhay para matupad po yung kanyang kalooban. Yung madilim kulay lang ginagamit ng Diyos ngayon sa buhay mo. Yung dark, yung mga itim na kulay, ginagamit po ng Diyos ngayon sa kanyang drawing para ma-complete po yung isang magandang picture. Okay? Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Okay? Isa po, paano magpasalamat po tayo sa lahat ng bagay? Dito, ito yung mga glass. Okay? Ito yung tatlong uri ng glass A, glass B, glass C.
Yung glass A po, mga konti lang tubig. Mga 10% lang. Ito, kalahati. Ito, halos puno na, 90%. Okay? Sa ating experience po, sa buhay, saan po tayo nagpapasalamat? Sa itong tatlo, A, B, C. Sa experience po natin, saan po tayo nagpasalamat? Dito, di ba? Dito tayo nagpapasalamat. Ay, marami. Pero dito, nagpapasalamat pa rin po tayo dito. Dito, masaya pa rin tayo dito, masaya. Dito, masaya. Okay? Sobra yung budget. Okay? Sa bangko. Okay? Marami na saving, masaya. Pero kung kalahati lang, masaya pa din po tayo dito, kalahati. O hindi masyado. Kasi kalahati lang. Dito po, isipin po natin mabuti. Kalahati na lang. Yun po yung negatibong isip. Kalahati lang natitira. Yung positibong isip, anong positibong isip? Sinasabi ng positibong isip, kalahati pa. Okay? Kung dito ka tumitingin, ay, ito wala. Ito po yung negatibong thinking. Eh, wala. Pero kung dito ka tumitingin, salamat pa din. May kalahati pa. Okay? Maraming tao po ay tumitingin po sila sa mga bagay na wala sa akin. Okay? Sa mga ini-enjoy, yung mga bagay na nasa iba, ini-enjoy po nila, pero bakit wala sa akin? Okay? Yung mga ordinaryong buhay na ini-enjoy po ng mga tao, ay bakit wala sa akin? Kung doon ka tumitingin sa mga bagay na wala, siyempre, malungkot ka. Inggit ka sa ibang tao, inggit. Parang ibang tao masaya, pero ako lang, mahirap. Bakit ganito? Lalo itong A. Masaya pa rin po dito? Masaya pa rin po dito? Iyak na, iyak. Iyak na, iyak siya. Ay, bakit? Kalahati pa. O, puno na sila, buhay, masayang masaya. Pero bakit ganito ako? 10% lang. Halos ubos na yung buhay ko. Walang pag-asa. Wala akong pag-asa. Okay? Anong sekreto po para maging masaya pa rin po dito? Saan dapat tumingin? Dito tumingin. Okay. Salamat pa din. Meron pa ako. 10%. Meron pa. Okay? Meron pa. Ito po yung Bible story. Diba talento, yung parable of talent? Naalala niyo po ba? Parable of talento. So, 3 tao, may taong tumanggap ng 5 talento, may taong tumanggap 2 talento, may taong tumanggap ng 1 talento. Okay. Kaya yung 3 tao po ito ay nagnegosyo. Kaya, yung taong tumanggap ng 5 talento ay nagnegosyo. Ginamit po niya yung 5 talento, kaya yung kita niya ay 5 pang talento. Kaya bali, 10. Okay? Yung 2 talento, yung tumanggap ng 2 talento, ginamitin po niya yung 2 talento at so yung kita niya, 2 pa rin. Pero yung taong tumanggap ng 1 talento, 1 lang siya. Anong ginawa niya? Okay. Ginamit po niya yung 1 talento sa negosyo? Hindi. Complain agad, complain. Bakit 1 lang ako? Yung iba, 2 talento, ay 5 talento siya. Bakit 1 talento lang ako? Complain. Tapos, hindi niya ginamit po yung kanyang talento, ibinaon lang sa lupa. Sinayang niya yung kanyang talento.
Takot po siya sa mayari. Kaya walang anumang nangyari. So, Matthew chapter 25, isa sa mga paborito kong parable po ito. Okay? Matthew chapter 25. Verse 15. Ang isa ay binigyan niya ng 5 talento at ang isa ay 2 at ang isa ay 1. Sa bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Iba-iba yung kakayahan. Okay? Hindi po tayo robot. Okay? Iba-iba yung ating katalinuhan, iba-iba yung ating kakayahan. Alam ng Diyos, kilala po tayo ng Diyos. Kung hanggang kailan, kung hanggang saan, makakaya po natin. Yun ang given. Gift, tawag po yun, gift. Talento, sa ibang salita, yung talento po ay gift. Okay? Gift. Given po yan, given. Wala po kayong kasalanan po doon. Wala po kayong mali doon. Given po yan, given sa buhay. Nung ipinanganak tayo sa mundo ito, given na ito, ibinigay ng Diyos sa akin. 1 talento, 2 talento, 5 talento. Doon tayo mag-umpisa. Huwag po tayo compare. Huwag po tayo compare. 2 siya, 5 siya. Huwag po natin compare. Yung comparison po, isa sa mga pinaka-best way para maging malungkot ka. Yun po yung nangyari sa Facebook. YouTube, Facebook. Comparison. Compare. Mas maganda siya, mas masarap ito, mas maganda ito, mas maayos ito. Malungkot. Malungkot. Pag matagal ka sa Facebook, masaya ka ba? Hindi masaya. Pag pinatay mo yung cellphone, pag bumalik sa mga realidad, sa buhay, bakit ganito ako? Sila, hindi. 25. Verse 16 po, ang tumanggap ng 5 talento ay umalis kaagad, alakal niya ang mga iyon, nakinabang siya ng 5 pang talento. Ganon din ang tumanggap ng 2 ay nakinabang pa ng 2. Subalit ang tumanggap ng 1 ay umalis at humukay sa lupa, itinago ang salapis ng kanyang Panginoon. Bakit humukay sa lupa? Hindi ko naintindihan. Bakit humukay sa lupa? Dapat gamitin po niya yung 1 talento. Malaking bagay po yun. Kahit 1 talento, malaking bagay yun. Hindi pwede sayangin. Walang taong walang talento. Kahit isa, lahat po nandito ngayon, may talento po na ibinigay ng Diyos. Hanapin po natin. Malakas yung katawan, isa din po sa mga talento. May malakas yung katawan. Okay. Gumising ka kanina. Okay? Maraming tao, alam niyo po ba, hindi po sila gumising ngayon umaga. Okay? Kahapon yung pinaka-last day nila. Okay? Maraming tao. Pero ngayon, gumising po tayo. Okay? Nagpasalamat po kayo. Ay, nagumising ako. Panibagong itong araw, ibinigay ng Diyos sa akin. O pagkagising sa umaga, complain agad, ay pagod ako. Pagod. Yung pagod na araw ito ay hindi po ibinigay sa maraming tao. Okay? So, isang araw-araw po yung blessing po natin. Blessing. Ngayon, binigyan po tayo ng another talent. Ngayon, araw-araw. Yung oras, 24 hours. Ito po yung talento na ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw. Kailangan po natin. Yung oras, sa kayong mga kakayahan po ninyo, matalino ka, given po yan.
Ay, pastor, ito yung galing sa magulang ko, yung katalinuhan ko. Hindi po yun, hindi. Given sa iyo, given. Galing sa Diyos po yan, yung mga katalinuhan mo. Galing sa Diyos na may purpose. Huwag po natin sayangin yung talento mo. Bakit ibinigay ng Diyos sa atin yung mga iba't ibang mga uri ng talento? Yung mga katalinuhan, sa utak, yung mga magaling sa mga painting, mga music, sa mga malakas na katawan? Para magamit po natin ito para sa Diyos. Para sa iba, hindi para sa sarili lang. Yun po yung mga responsibility. Purpose po yan. Pero, eto, yung tumanggap ng isa ay, mali po yung kanyang pagkaunawa. Natampo po siya sa Panginoon, natampo. Natampo, kaya hinukahin niya yung lupa, itinago. Kaya pagbalik po ng Panginoon, verse 20 po, 19, pagkalipas ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping yon, nagkipag-ayos sa kanila. Nagkipag-ayos sa kanila. Ano po ito? Nagkipag-ayos. Ano po ito? Nagkipag-ayos. Accounting. Accounting. Tingnan mo. Titingnan ko kung magkano kita mo. May kita ba dyan? May kita po tayo? Meron po ba ipapakita sa Panginoon? Meron po ba tayong ipapakita sa Panginoon? Accounting day. Ito po yung araw ni Kristo. Kung maraming bunga, okay? Pag maraming bunga, masaya ang Diyos. Magpupuri po siya sa atin. Anong ginawa mo na gamit yung talento na ibinigay ko sa iyo? Kapital yan, kapital. 1 talento, 2 talento, 5 talento, kapital. Saan nagamit mo? Yung oras mo, katawan mo, yung mga katalinuhan mo. Saan nagamit mo? Saan ginamit mo? So, verse 20 po, tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsabi, Panginoon, bigyan mo ako ng 5 talento. Ito, ako ay nakinabang na 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoong niya, magaling. Mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. Ang lumapit din ng tumanggap ng 2 talento, sinabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng 2 talento. Ito, ako ay nakinabang na 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoong niya, magaling, mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalin kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. Pareho po yung pagpupuri ng Panginoon sa itong dalawa. Tumanggap ng 5 talento, 5 kita. Okay? Tumanggap ng 2 talento, 2 talento kita. Yung 5 talento, yung mas malaking kita kaysa 2 talento. Dapat mas malaking award. Kasi 5 talento, kita niya. Itong 2 kita lang, 2 talento lang. Pero ano po sinasabi sa Biblia? The same award. Magaling. Magaling. Mabuti at tapat na alipin ka. You did your best. Okay? Doing our best. Yun po yung maganda. Okay? Yung gaano kalaki yung kita mo, amount, 5 talento, 5 talento o 2 talento, hindi po yan malaking issue sa harap ng Diyos. Ang tao po ay masaya sa 5. Pero ang Diyos po, hindi po siya masaya sa 5. Masaya po ang Diyos sa 5 at 2 pa rin, the same. Yung amount, big amount, hindi po yan malaking issue sa harap ng Diyos. Alam po ng Diyos na iba-iba yung kakayahan po natin. Yung condition po natin ay iba-iba.
5 talento ibinigay ng Diyos sa kanya, pero 2 lang kinita niya, dalawang talento lang. Kung ganon, sasaway siya ng Panginoon. Bakit? Tamat ka. Binigyan ka ng 5 talento. Bakit? 2 lang. Okay. Sa mata ng tao, dalawa the same, pero hindi po yan mahalaga sa harap ng Diyos. Kaya, so dito po may pag-asa po tayo. Kahit 1 talento lang ibinigay ng Diyos sa akin, salamat pa rin ako. Tapos, gagamitin ko itong 1 talento para makinabang ako ng 1 pang talento. Yan po yung i-target po natin. Kahit 1 talento na kita, masaya ang Diyos doon. Magiging masaya ang Diyos doon. Magpupuri po siya sa akin. Magaling ka, mabuti at tapat na alipin. Verse 24, lumapit din ang tumanggap ng 1 talento at sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malupit na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, nagtitipon ka doon sa hindi mo kinalatan ng bini. Kaya ako ay natakot at ko ay umalis at itinago ko sa lupa ang talento mo, eto, yun na ang sayo. Verse 26, uni sinmagod ang kanyang Panginoon, sinabi sa kanya, ikaw na masama at tamat na alipin, alam mo pala, ako ay gumagapas sa hindi ko hinasikan at nagtitipon sa hindi ko kinalantan ng bini. Dapat sana inilagak mo ang aking salapi sa mga lakal ng salapit nang sa aking pagdating ay matanggap ko kung ano ang aking patinaang pakinabang. Kaya kunin ninyo sa kanya ang talento, ibigay niyo sa kanya na may 10 talento. So, yung taong tumanggap ng 1 talento, hindi siya nagpasalamat. Hindi siya nagpasalamat. Dapat, yung pinakaunang attitude, yung magandang attitude, mindset, ay thanksgiving sa lahat ng bagay. Okay? Kahit ano mang meron, doon po tayo magpasalamat. Okay? Yun po yung umpisa. Doon po masaya ang Diyos. Sa mga given. Okay? Sa mga given. Dito tayo mag-focus. Huwag po tayo tumingin dito. Dito tayo malulungkot. Dito tayo magpasalamat. Bilangin po natin, magmula ngayon po, sana po yung makapatiran, bilangin po ninyo kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Kung ano ang ipinakaloob ng Diyos sa akin, bilangin ninyo. Okay? Salvation muna. Okay? Tapos, yung katawan natin. Okay? Kung may familya po kayo, okay? Family. May asawa, anak, magulang. May trabaho ka, magpasalamat tayo sa trabaho natin. Nag-aaral ka, magpasalamat tayo sa mga sitwasyon mo. Kahit hindi maraming damit sa bahay, sa bahay may damit po tayo. O walang damit sa bahay? May damit. Magpasalamat po tayo sa damit. Kahit hindi marami, kahit hindi mamahalin, pero salamat pa din na may damit ako. So, mamaya, meron po kayong uwian o walang uwian? Uwian. So, doon po tayo matulog. Kung may bahay, salamat po tayo. Magpasalamat po tayo sa ating tirahan. Okay? Kahit hindi mamahaling higaan, pero complete
comfortable pa din. Okay? Masarap tulog. Yung mayayaman po ba laging masarap tulog? Yung mayayaman? Yung masarap tulog po ba lagi mangyari sa mamahaling higaan? Hindi po. Kahit nakahiga po sila sa mamahalin, mga king size, mga queen size, pero hindi masarap yung kanilang tulog dahil maraming alalahanin sa buhay. Walang kapayapaan sa family. Nag-away. Alam mo, may pera, may nag-away. Okay. So, yun po yung mga paraan patungo sa peace of mind, yung mga thankful mind. Magpasalamat muna. Dito, kalahati na. Salamat pa rin. Dito, sobra sa akin. Salamat pa rin. Pero kung negative thinking po, anong gagawin po nila? Kahit marami, saan po sila tumitingin? Dito sila tumitingin. Meron po siyang 9, isa lang kulang, dito sila lagi complain. Meron po siyang siyam na blessing, pero hindi siya marunong magpasalamat po dito. Take it for granted. Took it for granted. Sa akin yan. Walang nagpapasalamat. Took it for granted. Granted ito sa akin. Kaya yung kulang, pag konting kulang, doon po lagi complain, bakit wala ito? Okay. Bakit mabagal yung internet? Ibang bahay, walang internet, marami. Okay. Bakit ganito po yung ulam? Maraming family, walang pakain sila ngayon. Bakit ganito yung asawa ko? Maraming mga family, walang asawa. Okay. So, wag po natin take it for granted. Kahit isang bagay, pag ibinigay ng Diyos sa atin, salamat. Okay? Salamat. Magpasalamat po tayo sa mga bagay-bagay. Okay? Bilangin. Count your blessing. Bilangin po natin yung ating pagpapala. Count your blessing. Huwag po tayo mabigo. Huwag po tayo mabigo ng problema. Okay? Huwag po tayo mabigo ng mga problema sa buhay. Okay? Nandyan ka, yung problema, hindi ako maapektuhan ng mga problema sa buhay. Okay? Huwag po tayo masyadong umiyak doon sa mga problema. Okay? Lagi, count your blessing. Tapos, yung mga madilim na bahagi sa lupa, madilim na bahagi sa buhay po natin, isipin po natin lagi, ito po yung ginagamit ng Diyos ngayon, para matupad po yung kanyang maluwalhating kalooban sa buhay ko. Mga big picture, isipin po natin, long-term project po ito. Hindi po ngayon lang o dito lang. Okay. Huwag po tayo tumingin sa madilim na bahagi sa buhay ngayon, dito. Lumilipas po yan. Lumilipas. Yung sakit sa katawan, tanggapin po natin. Yung mga hirap sa buhay, tanggapin po natin. Bilang isang bisita. Bisita. Sinabi ko ilang beses sa'yo, di ba? Yung problema sa buhay, pag bumisita po sila sa buhay po natin, yung mga problema sa buhay, anong gagawin po natin? Anong sasabihin po natin? Huwag po sa amin, sa kapitbahay lang. Yung sakit, hindi pwede sa pamilya ko, sa ibang pamilya lang. Pwede po ba sa ibang family? Hindi pwede sa inyo, yung sakit sa katawan? Kaya yung sakit, pag bumisita sa ibang family, anong sasabihin ng kapitbahay mo? Hindi pwede dito, sa kapitbahay. Ang nangyari sa kanila ay nangyayari sa akin. Hindi pwede exempted ako lang.
Yan po yung buhay. Hinahayaan ng Diyos yung mga problema sa buhay para lumago tayo. Yun po yung purpose ng Diyos. Okay? Kaya, kapag entertain po natin mabuti yung mga pagturusa, yung suffering, kapag entertain silang mabuti, okay? Tuloy po kayo. Huwag po paalisin. Huwag po kayo umiiyak doon. Masaktan po siya. Masaktan. Bakit umiiyak sila? Pag-entertain po natin silang mabuti na may pusong nagpapasalamat. Salamat pa rin. Kahit hindi ko alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Sana yun ang mangyari sa akin. Kahit masakit man, so kung ganun po, darating po yung oras na alis po siya. Pag aalis po siya, iiwanan po niya. Ano po yung iiwanan niya? Maturity. Okay? Maturity po ay iiwanan po niya. Kaya alam niyo po ba, isang mature na Kristiyano, hindi po basta-basta mangyari. Dumaan po siya sa madaming pagturusa. Yung mga growing sa ating faith, sa ating pagkakilala sa Diyos ay nangyayari sa pamamagitan ng maraming pagturusa, suffering. Kung wala pong ganong experience, so kahit matagal na ligtas, bata pa po yung isip, bata pa. Ibig sabihin, hindi pa siya dumaan sa mga training. So, kaya pwede po tayo magpasalamat sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay po yan, hindi po sa mga magagandang bagay. Kahit sa mga nakakalungkot na bagay, salamat pa din. Pangalawa po, ano pong meron? Ano pong kailangan para masaya ang Diyos? Yung obedience. Juan, Pangalawang Korinto po, Pangalawang Korinto. Chapter 4, verse 15, Pangalawang Korinto. Chapter 4, verse 15, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo, upang ang biyaya habang padami na padami ang mga taong naabot dito, ay magpadami ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, obedience po ay susunod na linggo, pag-usapan po natin. So, ngayon ay Thanksgiving lang kasi malapit na po matapos. Okay? Ubos na yung budget. Sapagkat ang lahat ng mga bagay alang-alang sa iyo. Okay? Yung lahat ng bagay po, ito po yung ginawa po ni Apostle Pablo alang-alang sa mga kapatiran sa Corinto Church. Kaya para malaman po natin kung ano ito, lahat ng bagay, so tingnan po natin doon sa una, mga ilang talata, verse 8 and 9. Verse 8 and 9. Sa bawat panig, pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusik, subalit hindi pinababayaan. Inululukmok, subalit hindi napupuksa.
na lagi tinataklay sa katawan ang kamatayan ni Kristo upang ang buhay ni Jesus ay mahayak din sa aming katawan. Verse 11 po, sapagkat habang nabubuhay, kami ay lagi ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayak sa aming laman na may kamatayan. Verse 12, basahin po natin. Kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa iyo. The death is working in us. Death, kamatayan, working in us. Yung buhay, life, working in you. Okay? Sacrifice po ito. Sacrifice po ni Apostle Pablo. Ito po yung sakripisyo po ng mga lahat ng Kristiyano. Kung walang sakripisyo, walang buhay. Okay? So, last Bible seminar, sa Group 1 Bible Seminar, para sa itong gawain, maraming kapatiran nag-sacrifice. Okay? Kung walang sacrifice, walang buhay. Okay? Kung isang butir na trigo nahulog sa lupa, kung hindi siya mamatay, mabubuhay po? Hindi. Dapat mamatay po isang butir ng trigo sa lupa para magsumibol, para lumabas yung halaman. Kung ayaw mamatay yung bini, yung isang bini dapat mamatay para sumibol. Pero pag ayaw mamatay, ayaw mag-sacrifice, siya lang nag-isa. Kung walang sacrifice, kung walang kamatayan, walang buhay. The death is working in me. The life working in you. So, 15 po, ito po yung lahat ng bagay ay alang-alang sa inyo upang ang biyaya habang padami ng padami ang mga taong naaabon nito ay magparami ng papapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Okay. So, padami na padami ang mga taong naaabot ng biyaya. Ito po yung kaligtasan, di ba? So, padami na padaming tao ngayon naaabot ng biyaya ng Ebanghelyo. Kapag ligtas na po sila, ano po yung sasabihin po nila? Salamat. Magpadami ng pagpapasalamat. Yung biyaya, thanksgiving, tapos kapag may thanksgiving, doon po may kaluwalhatian ng Diyos. Masaya ang Diyos. Ikaluluwalhati ng Diyos. Okay. Yung pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya, yung ating Christian living ay nagumpisa po doon sa biyaya. Okay? Biyaya, pag tumanggap po tayo ng biyaya, so anong puso nangyayari? Pusong nagpapasalamat. Okay. Yung una sa lahat, kaligtasan po ay biyaya. Hindi ako karapat-dapat sa kaligtasan. Okay? Masamang tao lang ako, kaya dapat mapunta ako sa impyerno. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Pero bakit iniligtas niya tayo? Dahil sa biyaya. Dahil sa kanyang awa. Okay? So, Titus, chapter 3, verse 4, Titus chapter 3 verse 4, unit nang mahayag ang kabutihan at kagandaang loob ng Diyos na ating tagapagligtas. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng
muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, malinaw na po doon sa verse 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa ating mga ginawang katuwiran o kabaitan, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Naawa siya sa atin. Kaya ligtas na po tayo, kaya ito po yung tinatawag na grace, biyaya, amazing grace. Doon po tayo lumalakad. So doon po, nagumpisa po yung Christian living. Kaya, dahil sa biyayang ito, sa puso po natin, lagi may pusong nagpapasalamat. Salamat po. Okay. Yung buhay ko, magmula ngayon, okay? Naligtas ako sa biyaya at nabubuhay ako sa biyaya. Okay? Yung buhay po natin, buhay po ng isang Kristiyano hanggang ngayon ay dahil sa biyaya. Katulad po ng lyrics po ng kantang Biyaya, sa biyaya mo, nakarating ako hanggang dito sa biyaya. Sa biyaya po tayo naligtas, sa biyaya po tayo nakarating hanggang sa oras na ito. Hindi dahil sa ating mga sariling mga pagsisikap. Ganon din po, sa biyaya po tayo mabubuhay sa ating Christian living. Kaya sa ating bibig dapat magpasalamat po tayong lahat. Okay? So, ganun din po yung nanay at tatay, di ba? Kailan po kayo masaya? Okay? Sa mga anak. Okay? Kapag sinabi nila, salamat po mga tatay, nanay, salamat. Doon po masaya po yung mga magulang. Salamat. Okay? Noong bata pa po sila, hindi po nila alam kung gaano kalaki po yung sakripisyo. Noong bata pa sila, kaya mas sila, mga complain, umiiyak, makulit. Pero pagdating po sila sa tamang edad, okay? Pag umabot po sila sa mga mature na edad, doon po na unawa nila yung sakripisyo ng magulang. Kaya minsan, di ba, ipinapakita po nila yung kanilang pusong nagpapasalamat. Okay. Hindi lamang sa Mother's Day at Father's Day. Dapat araw-araw. Okay. Kaya, so gawin po natin itong kaugalian. Gawin po natin itong kaugalian. Sabihin po natin salamat sa mga kapatiran, salamat sa magulang. Okay. Kahit yung mga magulang po, sabihin po natin salamat sa anak. Okay. Salamat anak dahil hindi ka makulit. Salamat sa anak dahil nakagraduate ka kahit hindi honor. Salamat sa anak dahil malusok ka, malakas yung katawan. Okay. So, mahalaga ka sa amin. So, make it our habit. Okay? Make it our habit, yung thanksgiving sa buhay. Yun po yung pinaka-best way para maging masaya ang Diyos sa atin. Okay? So, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe sa araw na ito na ipinakaloob niyo po sa amin. Alam po namin na sa lahat ng bagay ay dapat magpasalamat po kami. At naniniwala po kami na kapag nagpapasalamat po kami, doon po nagagalak po ang Panginoon sa amin. Bigyan niyo po kami ng ganitong puso, buksan niyo po yung aming mata upang makakita po kami ng mga bagay, yung blessing na ipinakaloob niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami upang hindi po kami
tumingin sa mga pagsubok, pagturusa at mga problema. Naniniwala po kami na sa lahat ng bagay, kumikilos ang Panginoon, gumagawa ang Panginoon para sa ikabubuti po namin. Nawa ang maluwalhating kalooban mo ay matupad po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesus Kristo. Amen.